The map veto, pick and ban. First ban is going to be Eagle Eye 2.0. Sunod yung Mexico. So walang gimmick-gimmick dito kasi unang-unang mapa pa lang, sub-base. Sunod, compound, pinili ng Gaon Gaming. Tapos yung decider map po natin is going to be Ankara. Interesting na laging napaprioritize ngayon so far ng mga teams ang sub-base. So, sub-base, compound, then Ankara. Interesting din na makita ang compound for the side of Gaon Gaming kung paano nga talaga nilang ma-work out yung kanilang mga strategy na pinipare at this point. Interesting din. Gusto ko rin makita kung paano nga ba maging maganda yung resulta natin dun sa sub-base pa lang. So isang team na nakita ko dito sa mga map dito natin, no, wala pa masyado pumipili ng mga Mexico at ng mga Eagle Eye 2.0. Feeling ko din kasi sa Eagle Eye 2.0, since hindi siya pareha sa dating Eagle Eye, yung mga teams na to, kulang sa practice siguro pagdating sa mga mapang to. So hindi ayaw nila ipadaan yan sa sa baka mag-gimmick sila, baka mag-cheese sila, kumbaga. So ban muna yan and let's stick to the maps na, alam mo yun, na praktisado tayo. And sub-base is very common with that, as well as compound and Ankara. Kaya, yun talaga yung napapili ng mga teams natin ngayon. Pero okay, pag-usapan natin yung map 1 natin ng sub-base. Pinili to ng Matjes. Niisip natin, baka may anti-strat sila kasi may mga footage din ng Gaon Gaming pagdating dun sa sub-base na map. Unfortunately, based off statistics, hindi nila talaga best map yon. So siguro yun yung rason kung ba't yun yung pinili ng matches ng kalaban na nila, yung Gaon Gaming. Okay, so nako-consider din talaga nila yung disadvantage or yung mga percentage of winning ng isang team wherein they have the advantage naman kung ikaw ang side ng matches. Kasi alam mo yung Gaon Gaming, hindi sila sanay wherein they play in sub-base, medyo alanganin yung nagiging win rate nila doon. And for now, yun yung nagiging factor din. And looking forward din kung makakuha nga rin ba ng magandang start itong matches. Kasi kanina napansin nga natin that the side of Ubek Maniac, doon sa sub-base map na yon, nakakuha sila ng 10-1 score. Dito kaya sa laban na to ng Matches and Gaon Gaming, ganun nga ba ulit yung magiging gap ng ating score or napaka-dikit na laban at napaka-gandang ipibigay sa atin itong dalawang teams? Feeling ko this time around naman maging mahigpit eh. Gaon Gaming, may experience sila and itong Matches na to, it's not their first time fighting each other, no? So they have that experience against each other and based off history sa nakita natin, kahit papano, kahit Gaon Gaming, they're not their best map itong sub-base na to. Kaso may laban din talaga sila kahit papaano. Kasi if there's anything na gusto ko i-highlight galing sa side ng mga taga Cebu is yung tutok nila. Pagdating natin dito sa mga gunfights, hindi sila mapapahuli. So ngayon, papasok na din tayo dito sa mapang to. Matjes po ang magsisimula dito sa BL at Gaon Gaming ang nasa GR side. Papasok na din sila dito sa lockers area, Aaron. Oh no, MZ low on HP pero Loy and A7J ngayon ay tutumba. Grabe aggressiveness on the side of Gaon Gaming. Early condition fight, nagkakabaliktaran. 3 versus 3. Ngayon gawin natin 3 versus 2. Napakabilis agad ng adjustment kung ikaw ang side ng Matches. Yes, sir. And tinan mo ba naman ngayon, 3-on-2 situation kahit paano. Pero red life itong dalawang miyembro ng Matches. So, pwede pa sila madala dito. Isang bullet lang ang kailangan dito per player and they'll easily pick up a 2K. So ngayon, nag-slow down. Binagalan nila yung bilis etong Matches na to. At tingnan mo ba naman si Jepranks? Medyo lalim na ang kanyang posisyon. Nakahanap siya ng isa at dahil dyan, bumalik na din. Kaso nga lang, yung nagbabantay sa site, nadali. At yan is a free plant. Nakita, tumakbo. Bomb has been planted, pero si Rels ang magtatapos ng round na yan, ibibigay kay Gaon Gaming. Naku po, napakaganda agad nung simula. At this point, the side of Gaon Gaming, maganda yung naging practice nila eh. Doon sa early stage nun, nagkaroon ng 3 versus 3 situation,
creating a space, making it 2 versus 3, favoring Matt Jess at na-favor talaga sa kanila yung play na yon because of the pick-off na nakuha nila sa may likuran. And now, wooden area ngayon, kokontrolin nila. Paano kaya didiskartehan ito ng Gaon Gaming? Slowly but surely silang magdi-discard dito and pero this time around matches kumuha na naman sila dito ng kaaga-agang lupa dito sa woods area, no? Hindi nila 'to bibigay at mukhang may iwan silang isang insert dito na kasama si MZ. Second mid gusto din tong kunin and mukhang di pa nila 'to tutulak. Slowly but surely lang, tamang pitas lang. And with that, feeling nila, okay na yung ginawa nilang tulak, okay na yung pressure, kaya iiba na sila sa site. Loy, nakahanap, wall bang dyan sa second mid. Siguro naman, may rotasyon na papunta dito, papunta sa A site. Hindi. Hold lang din daw sila dito. Jack Ban, nagbabantay. Kaso nga lang, Red Life, ilan ang kanyang pwedeng kunin kasama tong si Jason. Ako po, napakadelikado ito. Jason, Jack Ban with a low HP. Pero kompleto pa rin ang side ng Matt Jess. A7J with a good kill. Pero dun sa may likuran, magiging Jose Rizal. Yung kaganapan dun. Matt Jess with a good play. Pero andito si Jumps. Jeprox, gagawa nga ng magandang play ba? Or gagawa ng magandang play ang side ng Matt Jess. Prey with a kill. Jumps with a good kill. Initiate fight. 1v1 para dito sa dalawang player natin. Locker room ngayon si A7J with a good slide information. Makikita niya nga yan. Yun lang. At dahil dyan, nanalo. Muli, dito. Matt Jess with a 2-0 lead, no? Now, babalik na sila dito sa default ng kanilang gawin. Eto, di ko pala ito na-mention, no? Nung pinapag-usapan natin yung mga roster nitong dalawang team na to. Alam mo ba, si Jason, nasa side ng Gaon Gaming, dati siyang miyembro ng Matt Jess nung 2018 at 2019. So, siguro, ngayon, may alam siya about the enemy team as per compared to before, no? So, he has, baka may alam siyang mga strategy na pinaggagawa nitong Matt Jess. At ayan, Jeprox, unang makahanap ng first blood gun. Kuha agad nila yung kill with a double K. And now, Jeprox ngayon nakakuha ng 2K, eliminating the side of Loy and MZ. Pero ngayon, buhay pa rin naman ang 4J connection or make it 5J. Lahat sila J nagsisimula ang kanilang mga pangalan. Pero ngayon, titignan nga natin, Gaon Gaming, paano kaya susubukang makuha itong round na ito? Yes, slowly but surely. Ngayon, babalik na naman sila sa drawing board. Papunta na sila dito na naman muli dito sa second mid. Nakita nila, walang kataon-taon na bumabantay. Nang pari-clear na to si Jams, at least nakahanap siya ng isa before he gets traded out by A7J. Iyon na lang siya. A7J, 1v4, flashbang, gusto tarapon, hindi tinuloy kasi nandyan na si Jeprox sa kanyang likod at Gaon Gaming. Nakuha na sila ng isang round dito sa first half. Early engagement, early rotation in terms of the gunfight, mas nagiging lamang ngayon ang side ng Gaon Gaming because of that win. And now going in, mukhang ipupush out agad nila yung A-side. Bibiglayin Rels ngayon with the first contact. Pero tatama nga ba yan kay Jeprox? Mukhang andun yung grenade and the flash will be connected dun sa mga players ng Gaon Gaming. Pero nandun si Loy with a good initiate fight. Jeprox ngayon will fall down, pero si Prey kumukuha na naman ng mga kills. Jason, lahat na, binato, lahat ng granada, nandun yung utility usage para sa dalawang team. Pero mas lamang talaga with a good coverage ang side ng Matt Jess. Ganda ng pakakuha nila ng posisyon dyan, galing sa side. Tapos ngayon, nakapasok sila at nakapwesto to si Prey sa silo. Nag-hold lang siya dyan. At parang pader na pabuhos yung mga miyembro ng Gaon Gaming na pag isang granada lang, tinigil yung buong tulak na gusto sanang gawin yung retake. And dahil dyan, Matt Jess ang nakakuha naman ng 2 puntong agwat dito sa first half na to. Ngayon, default, 2 tao sa woods, 2 tao sa mid, isa na sa MR. Maganda ang pwestuhan. Granada, pinabalik at mukhang mag-regroup itong mga miyembro ng Matt Jess dito sa mid side.
Kailangan natin nila magkaroon ng new strategy in order for them to regain the momentum for the side of GG. Kasi ayaw rin naman talaga nila ma-GG lang basta-basta ng matches kasi once they have the opportunity na mabigyan agad. Pero nakita mo yun, pero minamicro at kino-cross out lang, pero nandun na naman si Jason. Nakikita na naman natin yung mga players na mga kupunan ng Gaon Gaming. Mukhang tutumba ito si Jamson. Doon pa rin naman yung spray down on the side of Jason. Pero mukhang kukunin lang rin yung buhay on the side of Jefferson and Jackban also. Napaka-ibang klase itong gantong laban for the side of Gaon Gaming. Okay, iwan na lang dito si Jefranks. Galing sa likod. Naka-MSS. Alam nila yung kanyang lokasyon and dahil nga alam, isang tira lang gamit ng sniper rifle ang kailangan ni Reds dahil dyan Matt Jess na naman ang kukuha ng isa pang punto dyan sa point differential natin. Ngayon, nahirapan ang Gaon Gaming. Nahirapan sila sa kanilang depensa. Siguro, nadadali sila sa mga early aggression na pinaggagawa nitong Matt Jess na to. And now, it is coming down to a slow push once again. I like the change of pace na pinaggagawa dito kahit pa paano ni Gaon Gaming, smoking itong stairway area and mukhang babalik sila dito sa MR potential B-split ulit. Napaganda na itong ino-hold ni Jefferson. Kumbaga, pag may slight na makita lang siyang gumalaw dito, parang pitik ka agad pabilisan na lang ng reaction time. So, napakaganda rin yan for the side of Gaon Gaming. Once na mag-connect yung mga shots na yon, they have the upper hand to control this one. Pero MZ kasi, medyo nag-aalangan ata sila. Babalik sila sa machine room, pupuntan locker room, sabay punish nila kung sino yung mga pwedeng bumabantay sa kanila. At katulad yan. Papasok na sana si James dyan, pa-rotate. Kaso nga lang, nandyan din yung mga membro ng Gaon Gaming. Jefferson nakaham sa Rels. Galing sa likod. Napakasakit. Napaka-nakakainis yan kung ikaw nasa side ng Gaon Gaming. Jason na lang dito ang naiwan. Kailangan niya tapusin sa 1v2 situation. Kailangan niya labanan yung mga dati niyang teammates dito in a 1v2. Jason nakipag-ikot na dito. Galing sa mid side. Gusto niya pumunta dito sa B off the second mid. Alam ba ng mga taga Gaon Gaming na pwede siya gumanggaling dyan? Jump spot. Walang nahanap. Jason naghahanap ng timing. O hindi niya ba alam na may tao na sa kanyang kaliwa? Tingin ka! Rez! Gamit na ng kanyang pistol. Takes another round para sa side ng Matt Jess. Ibang klase yun. Isipin mo nung pagkalingon doon ni Jason, nakatingin pa yung kalaban niya. Pero once na tumama yung flick shot, doon talaga sasakit at kakamot yung ulo mo kahit hindi masakit at hindi makate. At ngayon, Gaon Gaming, makikita natin ngayon paano nga sila pagbawi. Dahil andun na naman, etong si Loy. Pwedeng kumuha ng information kay Jeprox. Ayan na. Sila ang magtataga ng bilis at ngayon gusto nilang mas mabilis pero handang-handa to si Jeprox. Dalawa ang kanyang nakuha. Siguro naman ngayon, nandito na yung mga rest back ng Gaon Gaming. Jefferson finding the next opponent. Kaso nga lang, nadali dahil kay Frey. Di na alam nandyan si MZ. Masyadong uminit to. Mga taga Gaon Gaming. 2-on-3. Jackban trying to hold it back. Kaso nga lang, madaming ganada, madaming bala, papunta sa kanilang muka. Jason, 1v3, isa pang clutch situation kailangan niyang gawin dito. Nagkasa! And Matt just like that, nakakuha na naman sila ng punto dito. 5 na ang agwat nila dito sa buong first half. Ibang klase yung naging aggressiveness and the consistent play. Kumbaga, nagiging maganda yung pagpatuloy nila dun sa mga pushes na yun. Kasi yung plano nila dito is to get and to divert the attention. Babaliwin mo na lang kung saan pupunta yung kalaban mo. Either magbibi sila agad, magpupush agad sila dun. Tapos, once na hindi magko-connect yun, pupunta sila sa mid-control area. Going into the machine room, sabay locker room, bibiglayin lahat. Katulad naman nito,
napakahirap nito for the side of Jeprax dahil 5 agad yung mamamataan. Doon na naman si Jumps. my God. Mukhang napakadelikado. Namumuti lahat ng ating screen dahil doon sa mga flashes na ibinabato ng side ng Matches onto the side of Gaon Gaming. At ganun lang kadali. 2K para kay Frey. Actually, 3K yan eh. Frey, gusto ata niya hanapin yung kanyang ace. Kaso nga lang, MZ nahulog. Loy, finding out the trade. 1v4. Jack Van, mahirap ang kanyang posisyon. Oras, hindi sa kanyang side. Hindi, lamang na lamang dito ang Matches. At mahuhulog na din to si Jack Van sa kamay ni Frey with a 4K of himself. And there we go, a 7-score lead of Matches. Palaki ng palaki yung agwat ng labanan na to, Aaron. Tuloy-tuloy lang ang labanan dito. MR daw. Wow! Tuloy-tuloy. Rez, hanap ng isa. Flashbangs. MZ, nakahanap din. Tapa ng granada. Si Jack Van, tumago. Gumana. A7J, trade agad. And Jefferson, nag-iisang miyembro ng Gaon Gaming. Kailangan niya kunin, kailangan niyang linisin ang mga nangyari dito sa labanan sa MR. Ibang klase, kumbaga parang nagkaroon lang ng deathmatch dun sa MR na kung saan both teams di agad naka-cope up at naging maganda yung number advantage na meron ang side ng Matches. Lamang sila in terms of players na nananatiling buhay para sa kanilang team. Zephyr, Soul, titignan nga natin kung paano makakuha ng magandang clutch. Ngayon, Zephyr Soul, kailangan niya kunin ang mga piraso na nangyari, ng mga digmaan na nangyari dun sa MR side. Punta siya dito sa stairway. Gamit ng kanyang sniper. A7J, tagong-tago sa silo, nag-pick, nadali, one-on-one, Jefferson, pero si Loy pa din ang magwawagi dyan. Matches, ang kanilang score dito, 8-1 sa first half. Alam ko, sinabi ko kanina, Aaron, magiging mahigpit tong labanan na to, especially nung nakita na tong matchup na to, kaso nga lang, mukhang repeat to, uulit ang nangyari nung first series natin of the day. Katulad na naman dyan, ang popcorn talaga nasabog on the side of GG Jams and now MC. The side of Matches once again, nadedepensahan nila lahat ng dadaan sa kanila. And Loy, grabe, lahat ng mga players ng Matches talagang napaka-on point nung nagiging target nila. Pero si Jason, na-fall down niya itong si MZ. And ngayon, Gaon Gaming, 3-on-4! Buti na lang si Jefferson nakahanap ng pitas kay Loy. Malaki yan. Ngayon, paikot na sila. Parang gusto nila mag-rotate dito papuntang B-site at kung mapunta naman sila dito, maganda ang kanilang basa. Kaso nga lang, si Frey, napataas na dito sa 2F. Makakahanap ba siya ng pitas? Yeah, for the side of Gaon Gaming. Wow! He finds 2. Frey, nako. Parang gusto nilang gawin tong B-side. Jack Van, gusto niya sana gumawa ng bahay kubo kaso wala ng kawayan. Ngayon, map point na ang Matches. Ibang klase yung ginawa doon ni Frey. Sabihin na natin, yes, nag-whiff siya. Pero hindi rin naman tumama yung bala nung kanyang katapat. That's a good combination. Pero 1-for-1 exchange lang naman para dito sa dalawang team natin. Jefferson, Jeprax ngayon makakuha ng kill. Pero si Frey with a good initiate fight. Lamang ang may alam. Parehas sila ng numbers na meron sila ngayon. 3 versus 2. Napakabilis ng pangyayari. Lamang ngayon ng side ng Gaon. Pero si Loy, buhay na buhay pa rin at gumagawa ng pangarap para sa kanyang team. Okay, kailangan nila panalunan to. Loy, 10 kill na! Tumakbo na sa tao na nasa kanyang likod. Ang bilis naman to. So, now, dahil dyan, alam nila, bukas na tong B-site na to. Ano bang outplay na potentially na pwedeng gawin dito si Loy? Nakatambay pa din siya dito sa mid-side and I think naghahanap na siya ng tamang timing. Nag-jiggle-jiggle lang siya. Kaso nga lang, di niya alam na wala ng mga tao galing sa side ng Gaon Gaming. Wala na sila dyan sa MR. Mukhang second mid, kailangan gusto niyang puntahan. And Jeprax, buti na lang, hindi pa daw tapos ang Gaon Gaming dito sa mapang to. They will be extending this game
for this round. 9-2 score. Isang round na lang talaga para i-secure ito ng team ng Matt Jess. Gaon Gaming, non-stop action yung gusto nilang ibigay. But currently kasi parang nalulugi sila in terms of the conditions sa pagko-controller, sa pagkuha agad ng mga casualty para sa side ng MJ. Yan. Gamit ng sniper ni Rels. Siya naman magbabantay dito sa A-stairs sa woods. So, mahirap naman pasukin yan. Pag ikaw yung matches, kung wala kang tinatapunang granada, flashbang man lang, nakakatulong na yan. Pero Gaon Gaming, naghahanap din ng sarili nilang pitas. Kaya sila binanggalan yung bilis. And mukhang gusto nila pumunta dito sa MR. At least makahanap ng pitas sa MR at siguro ultimately, sugod nila! And ayan na nga, sinugod na din, Frey. Unfortunately, hindi na nakuha yung isang pitas sa pag-hold ng B-side. Si Loy, trade, dalawa. Paano? Dalawa, gamit ng M4, A7J, honey for another one. Jams, hanap din. Jason na lang ang ngayon dito kasama yung Jams at bumikit ka lang. Matches